Mga kapuso, posibleng makulong habang buhay ang aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos siyang mahulihan ng 1 kilo ng marijuana. Walang piyansa ang kinaharap niyang kaso. Attorney Gabby, good morning. Oh, good morning din. May pagkakaiba ba ang kaso depende sa dami o yung quantity nung nakuha? Well, sa dami, of course. Okay, technically, hindi nagkakaiba-iba ang kaso, depende sa droga. Isang na naman ang kaso, katulad dito, maaaring ito ay pagbebenta o pushing of drugs, maaaring possession, katulad nga dito of dangerous drugs. So halimbawa, sa pagbebenta ng droga, it doesn't matter kung anong klaseng droga o gaano karami ang dala mo, ganun din lang ang penalty. Pero sa kaso ng possession of drugs, katulad sa kaso ni Mark Anthony, iba-iba lang ang penalty depende sa dami o bigat ng droga na nahanap sa possession ng akusado. At ang pinakamabigat nga na penalty dyan ay life imprisonment to death, although alam natin na wala ng death penalty sa ngayon, at ang fine na ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos. Ito ang penalty kung ang mahanap sa iyo, for example, ay 10 grams or more of opium, morphine, heroin, cocaine at other drugs such as ecstasy o yung ibang mga bagong droga. Party drugs na tinatawag. Oo. 50 grams or more of shabu or 500 grams or more of marijuana. So dito siya papasok, di ba? Hindi nga 500. Doble, di ba? 1,000 1 kilo. grams. Pero kung, so yun ang pinakamabigat ng penalty. Kung ang marijuana ay 300 grams or more, pero bababa sa 500 grams, of course, mas mababa din ng konti ang penalty, imprisonment of 20 years and 1 day to life imprisonment. And a fine from 400,000 pesos to 500,000 pesos. Kung less than 300 grams, imprisonment ng 12 years and 1 day to 20 years, mabigat pa rin. So yung mga nagsasabi, organic lang ako, marijuana lang. Hindi rin, kasi nga, hanggang 20 taon and a fine ranging from 3,000 pesos to 400,000 pesos. Okay. Kaya nga yung ibang mga pusher o nagbebenta ng droga, ang ginagamit nila, tingi system. Kasi yung pag-pushing, it doesn't matter what the quantity is or what it is that you're pushing. So ang ginagawa nila, yung iba, dito sa possession, tingi-tingi sila kung magbenta para naman kung mahanapan. Mas mababa ang penalty, hindi isang buong kilo naman ng marijuana. Okay. Paano Asking naman for ang the ultimate talaga yun. may mga incident naman o sitwasyon na bailable? Paano naman yung pagbe-bail? Yung issue kasi ng bail, hindi nakatali sa determinasyon kung ano ang droga, again. Pero sa penalty nakatali yan. So sa ilalim po ng batas natin, ang general rule actually is that bail, yung pagpapiyansa, na pwede kang mapalaya habang pending ang kaso, matter of right po yan, except when the penalty is punishable reclusion perpetua or life imprisonment and the evidence of guilt is strong. So kung isang tao ay nahanapan ng 10 grams ng marijuana lamang, maaari siyang makapag-bail. Okay. Pero katulad sa mga kasong ganito, kung 1 kilo naman ng marijuana ang nahanap sa kanya, where the penalty really is life imprisonment, baka hindi siya makapag-post ng bail at manatili siya sa kulungan. Nako, totoo ba nang pinaparusahan lang kaya mga pusher at hindi yung mga user? May ganung ano, Well, may ganung hindi rin notion naman yung ibang talaga. tao. Oo. Mas, of course, mas pinaparusahan lang ang pusher. Pero sa ilalim po ng Comprehensive Dangerous Drugs Act natin, ang isang tao na nahuli at na nag-positive sa drug test, okay, maaaring patawan ng 6 months rehab for the first offense. Okay. Pero kung ikaw ay mahanapan, katulad nito, hindi ka lang user, pero nahanapan ka ng in possession ka talaga ng dangerous drugs, hindi ka kasali dito sa no penalty, rehab only. Hindi. Okay? Ganun din kung second offense nyo na, nag-drug test kayo, pangalawang beses kayong nahulihan, pero wala namang nahanap na drug sa inyong sa inyong possession, meron na kayong penalty, kulong na kayo. Pero kung sa palagay ninyo, mahuhuli na kayo, or baka ikaw ang mapili sa random drug testing, maari naman kayong mag-volunteer for rehab kung alam nyo kayo ay drug dependent. At maari kayong mawalan ng liabilidad. So in that case, medyo naaawa pa, di ba? Ang tingin sa isang drug dependent or yung gumagamit, pero wag lang kayong mahanap na merong possession kayo talaga ng droga. Yung nire-raise sa katwiran ni Mark Anthony, yung nakitang marijuana daw sa kanya ay for medical purposes. May ano ba to? May nakakatulong ba to sa kaso Siguro malala niya? ang sakit niya ako 1 kilo. Well, unfortunately,
hindi pa kasi legal sa ating bansa ang compassionate use na tinatawag nila of marijuana. Sa ibang bansa kasi, legal ang paggamit nito para sa mga tao na may sakit na cancer, HIV or AIDS, yung merong mga chronic pain at yung iba pang karamdaman. Contra-convulsion daw eh. Oo. At ang kailangan ay a doctor's prescription. Pero until magkaroon tayo ng batas na nagsasabing pinapayagan ito pa rin ay sakop sa ilalim ng ating batas, yung RA 9995. So at the end of the day, okay, mas mabuting wag na po natin masubukan pa ang paggamit ng droga. Napakahirap na kumalas sa isang addiction na wala namang magandang maidutulot. Nako, very well said. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din. Samantala, ito po tuloy-tuloy ang pamaligtad na pamasyal ni na Bubay at Juancho sa Upside Down Pasyalan dyan sa Pasay City.